pag-aaral po ng mga salita po ng Diyos. At mabilis lamang po ang panahon. Ngayon, Sunday na naman. No, mamaya-maya, Sunday na rin ulit. Ang bilis lang po no, ng panahon. Kailan lang tayong nagkita-kita noong nakaraan. At ngayon po ay nandito na po tayo ulit para po sa ating Panginoon. Kaya po ako'y natutuwa sapagkat napakatagal na po pala nagkita ni Brother Lorenzo at Sister JJ, no? Kaya kanina nagkita na po sila. Supurihin po ating Panginoon, no? Yun po nandun po nakita po natin yung kagalakan po sa Lord. Amen po? Kasi po, tandaan po natin, ang kagalakan na ibinigay ng Diyos sa atin, hindi po yan mabayaran ng pera. Amen? Hindi po yan nababayaran ng anumang mga bagay sa mundong ito, sapagkat ito po'y kagalakan na galing po sa ating Panginoon. No? Hindi po ito kagalakan galing sa tao o galing sa mga materyal na bagay, kundi ito po ay galing sa ating Panginoon. Ito po ay kagalakang espiritual na Kanya pong ipinagkaloob po sa atin. Kaya ngayong umaga ay nais ko pong ibahagi po sa inyo, kadugtong po ito ng ating pinag-aralan nung last week, na about the grace of God. No, nakita ho natin yung tinatawag po na eternal salvation. No? Bakit natin paulit-ulit po ito pinapangaral? Kasi ang gusto po ni Lord ay manindigan po tayo dito. Amen po? Gusto po ni Lord, maintindihan po natin at maunawaan ang Kanyang biyaya na siyang umiiral po sa buhay po natin. Amen po? Hindi lamang po sa buhay natin, sa lahat po ng mga bagay, umiiral po yung Kanyang biyaya sa buhay po ng bawat isa. Kaya po ay atin pong napag-aralan nung nakaraan ang apat na bagay na ito na kung saan ay gawa po ng Diyos yung tinatawag po na eternal salvation. Kaya po dito sa ating binasa kanina, meron pong word na temporal at saka meron ding word na eternal. No? Natandaan niyo po, basahin po natin ulit mga kapatid. Aklat po ng 2 Corinthians, sa binasa natin kanina, chapter 4, verse 18 po, mga minamahal. No? Sabi po dito, sa wikang Tagalog, samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakakikita. No? Yun po ang sabi ni Pablo, while we look not at the things which are seen. Okay? But the things which are not seen. For the things which are not seen are temporal. Tingnan niyo po But the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay doon nakikita, temporal po yun. Amen po? Lahat ng mga bagay dito sa mundo nakikita ho natin, temporal po yun, mga kapatid. Ginagawa natin, temporal. Amen po? Ang pamumuhay natin sa Lord, temporal po yan. No, ang ating pananampalataya na may kasamang gawa, temporal po. Pero, sabi po ni Pablo, mga kapatid, malinaw po, but the things which are not seen are eternal. Yung mga bagay na hindi nakikita, ito po yung eternal na mga bagay sa harapan po ng ating Panginoon o sa ating paglilingkod na ito. Ano po yun? Of course, yung tinatawag po na eternal salvation. Na bagamat sa atin pero hindi pa po nagkaroon ng tinatawag po na aktual na nangyari po sa buhay po natin because dito po tayo ngayon sa lupa. Amen po? Sa pagdating ng Panginoon, sa Kanyang muling pagbabalik, nakita ho natin doon yung eternal na ginawa ng Diyos na tayo po ay kunin lahat. Tama po, naalala niyo po pinag-aralan natin last Sunday na kung saan ang lahat ng mga patay bubuhay ni Lord bigyan ng incorruptible body. Tama? Okay? At ang mga buhay ngayon, papalitan din ng incorruptible body. Kasi may madatnan po siya na buhay. At of course, mga nangamatay na sa Kanya. No? Mga naglilingkod sa Kanya. So sabay-sabay po yon na tayo po ay sasalubong po sa Lord. Amen po? Mabasa po natin yan sa 1 Corinthians chapter 4. Mabasa po natin yan sa 1 Thessalonians chapter 4 o sa 1 Corinthians chapter 15 at saka sa 1 Thessalonians chapter 4. Mababasa po natin yan, mga kapatid, ang mga bagay na yon. Kaya po,
malinaw ang pagligtas ng Diyos sa atin from the foundation of the world. No? Hinirang po tayo ng Diyos Ama. Tayo na mga hinirang ng Diyos Ama. No? Gusto ko lamang pong ipaliwanag sunod-sunod yung ginawa ni Lord sa atin. Tama? Hinirang tayo ng Diyos Ama before the foundation of the world. Kaya ang katibayan sa 1 Peter chapter 1 verse 2, nasabi ron, elect according to the foreknowledge of God the Father. Okay? Tayo po na mga hinirang ng Ama before the foundation of the world ay ibinigay niya kay Kristo para tayo tubusin. Tama po? Kaya hindi lahat ng mga tao sa buong mundo tinubos ni Kristo. Amen po? Sinong tinubos? Yun naman pong mga hinirang ng Diyos. Pastor, unfair si Lord. Hindi po unfair si Lord. Yun po ang gusto ni Lord. Amen? Sino ba naman tayo tatanong sa Lord? Di po ba? Hindi po. Bakit nung bagyo sa ibang bansa, lindol sa ibang bansa, hindi mo sinabi, Lord, unfair ka naman, Lord. Bakit dito sa amin hindi naglindol? Di po ba? Bakit hindi mo sinabi yon? Sinasabi nila dahil nga po ay makita ho natin mga kapatid, ayaw nilang bitawan yung kanilang mga maling aral. Tama? Ayaw nilang isurrender yung kanilang mga maling aral. Kaya dito po, makita ho natin na ang mga tinubos na ating Pastor Kristo, yun naman po ang mga binorn again ng Espiritu ng Diyos. Tama? Kaya tayo nagkaroon ng bagong buhay. Amen po? Okay? Kaya ang dati nating buhay, binago ni Lord, at dito na po tayo ngayon, at tayo po ay naglilingkod ngayon sa ating Panginoon. Okay? Yun po yung ginawa eternal ng ating Panginoong Diyos. Ginawa po niya para tayo maligtas, mga kapatid. And then, ang panghuli, ito nga po yung tinatawag na final salvation ng ating Panginoon. No? Final phase of salvation. Ngayon po, dugtungan po natin, mga kapatid. Ang ating paksa naman ngayon, may kinalaman po sa tinatawag the grace of God in practical salvation. Okay? Tandaan po natin, iba yung eternal salvation, iba rin yung practical salvation. Tama? Iba ang eternal salvation, iba rin ang temporal salvation. Ang temporal, ito po yung practical na pamumuhay po natin sa Lord. Dito po sa lupa ngayon. Buhay po ba tayo ngayon? Yes, dito tayo ngayon. Sa lupa, practical ang ating ginagawa dito. Practical na pamumuhay natin. Tinatawag din po ito na Christian living. Di po ba? Tinatawag din po ito na believers. Yun po, naniniwala tayo sa Lord. Naniniwala tayo sa Kanyang mga salita. Naglilingkod tayo sa Kanya. Dahil alam po natin na utos po ni Lord na kung bakit tayo ay sasamba. No? Ito po yung utos ng ating Panginoon. No? Hebrew chapter 10 verse 25. Ano sabi? Not forsaking the assembling, no, together. Huwag natin daw kalimutan ang ating pagtitipon. Of course, sa ating Panginoon, mga kapatid. Okay? Kaya nga po, ay nakiusap po si Pablo. Sabi po niya sa Romans chapter 12 verse 1, sabi niya po roon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. Tingnan niyo po living sacrifice. Pag sinabing living sacrifice, meron po bang attendance? Meron. Nandun dapat tayo sa ating pagsamba sa Lord. Okay? So malinaw po yan, mga kapatid. Kaya dito po, ay nais ko pong ituro sa inyo yung partong ito na kung saan po ay kailangan natin maligtas sa atin pong Kristiyanong pamumuhay sa mundo pong ito. Amen po? Okay? Saan tayo maligtas? Maligtas tayo sa baha. Tama po ba? Maligtas tayo sa sakit. O di po ba? Napakaraming hingin natin ang kaligtasan sa ating Panginoon. That is temporal salvation. Amen po? Sa buhay po natin na ito. Kaya dito po ay malinaw na mga bagay na nakikita, sabi ni Pablo, ito po daw yung temporal. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, ito po yung eternal. Nakita na po ba natin ang kaharian ng Diyos sa langit? Wala pa. Bakit? Nandito pa tayo. Yun po yung eternal. Tama po? Ito po yung eternal, yung kaligtasan at buhay na walang ganap sa atin na hindi pa po naganap. Bakit? Kasi po, nandito pa tayo sa physical body. Tama po? Wala pa po tayo doon kay Lord, mga kapatid. Okay? So, malinaw po yan. Kaya sabi ho dito, sa aklat po ng Romans, basahin po natin, mga kapatid, Romans chapter 8, verse 24,
sabi po dito, for we are saved by hope. Tingnan niyo po ha. But hope that is seen is not hope. For what a man saith, why do he yet hope for? Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya nga tayo umaasa sa Lord Amen po? Na tayo po ay iligtas ni Lord, umaasa tayo sa Lord na mapunta sa Kanya sapagkat malinaw po na ang pag-asang ito ay hindi natin nakikita. Tama? Kasi sabi ni Pablo, kung ang pag-asa to nakikita, ay hindi yung pag-asa. That is actual. Tama? Actual po yan pag nakita mo. Okay? Ano pa po sabi? Verse 25. But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it. Tingnan niyo po, datapot kung nagsisiasa tayo na hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Si Lord po ba hinihintay natin sa kanyang pagdating? Yes! Hinihintay po natin siya. Yun po ang tinatawag na hope of salvation, mga kapatid. Kasama po yan sa eternal salvation na tayo po ay umaasa, naniniwala na darating po yung ating Panginoon. Okay? Now, there are three important teaching about the practical living or Christian living. Ano po yun? Number one, mga kapatid, according to the scriptures, salvation from untoward generation is by the grace of God. Ano po yung untoward generation? Ito po yung mga baluktot na saling lahi. Baluktot na mga ginagawa ng mga tao. Dapat, sabi ni Lord, ay maligtas tayo dito. No? Basahin po natin. Aklat po ng Acts, chapter 2, verse 40, mga kapatid. No? Nung nangaral po si Pedro, mga minamahal. Okay? Sabi po dito, and with many other words, did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Ang kaligtasan ito, hindi eternal sa impyerno. Tama? Hindi eternal sa langit. Ang tinutukoy po dito na save yourselves from this untoward generation, ibig sabihin, ialis mo ang sarili mo sa mga baluktot na ginagawa ng mga tao. Amen? Huwag mo silang gayahin. Tama po? Sabi po ng ating Panginoon, no? Untoward generation, mga ginagawa na hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Hindi po ba practical living po yon? Tama po? Practical living yun. Tinuturo po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ni Pedro. Saan daw sila? Ano doon mga ginagawa ng mga baluktot na yan? Siyempre, mga kasalanan sa harapan po ng Diyos. Tama po? Kaya sabi ko dito, sa verse 38, meron pong sinabi, uutos ang ating Panginoon sa pamagitan po ni Pedro. Sa verse 38, ano sabi? Then, Peter said unto them, nung pinangaralan po niya ito, mga kapatid, sabi ni Pedro, repent. Kailangan nila mag-repent. Kailangan nila magbalik loob sa Lord. Amen? Kailangan nila humingi ng tawad sa Lord. Kasi nakasala sila during the time. Kaya sabi ni Pedro, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Para po mapawi, malinisan, mapatawad ang kanilang mga kasalanan nung sila po'y gumagawa ng kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Given na po ito, mga kapatid. Given na po. Meron na po silang kaligtasan. Meron na po sila, hinirang na po sila ng Diyos. Sila po'y nakikinig na ng Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya po, ang sabi ni Pablo, ni Pedro, sabi po dito, repent and be baptized, every one of you. Okay? Bakit po bautismuhan sila? Kasi yun po ang utos ng ating Panginoon. Amen po? Utos po yun ni Lord. Saan sila bautismuhan? Sa utos ng Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon Kristo dapat siya pong masunod sa kanyang utos
na dapat po bautismuhan. Kaya sabi po doon sa Matthew chapter 28 verse 19, sabi po natin kay Jesucristo, "Go ye therefore and teach all nation." Anong kasunod? "Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." Kasi po, otoridad po yon ng ating Jesucristo na bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So malinaw po, after na bautismuhan, anong kasunod? Sa verse 20, ano sabi? "Teaching them to observe all things." Turuan pa rin na sumunod. Saan sumunod? Sabi ni Lord, sumunod sa mga inuutos ko sa inyo. Sabi po ng ating Panginoon. Kaya ang sundin natin utos ni Lord. Amen? Hindi po utos ng tao. Hindi po utos ng reliyon. Hindi po utos ng linuman. Dapat ang batayan, ang ating final authority sa ating paglilingkod na ito, no other than which is the Word of God. Amen po? Walang iba kundi ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, kailangan po maligtas na kung saan po ay sa mga baluktot na lahi na yan, sabi po ng ating kapatid na Pedro. Ngayon po, ano po ang nangyari? Ito po bang mga nabautismuhan, idinagdag ba ni Lord sa church? Yes. Idinagdag po ni Lord sa church. Tingnan niyo po Ilan po ang idinagdag ni Lord? Basahin po natin. Okay? Tingnan niyo po Verse 41. No, ng Acts chapter 2. "Then they that gladly receive His word," ano pong tinanggap nila na may kagalakan? Salita ng Diyos. "Were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls." Tingnan niyo po. Ilan daw na bautismuhan? 3,000 souls. Napakarami po, mga kapatid. Okay? Napakaraming binautismuhan, pero kung baybayin mo ang kanilang paglilingkod sa Lord, iilan na lang ang tapat at tunay at totoo na naglilingkod sa ating Panginoon. At tandaan po natin, ang nagdadagdag po sa church, walang iba kundi ang ating Diyos. Verse 47, "Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved." Saan sila maligtas? Doon po sa mga baluktot ng lahi, doon po sa mga gumagawa ng kasalanan sa harapan po ng ating Panginoon. So ang tinalakay po ni Pedro, hindi po ito eternal salvation, kundi temporal salvation o practical salvation sa kanilang mga buhay during the time po, mga kapatid. Kaya kailangan tayo magsisi sa harapan ng ating Panginoon. Hindi po para maligtas sa impyerno, kundi para tayo maligtas sa kasalanan natin na ginawa. Dahil nasalaman pa po tayo kung anong ginawa natin, ang naisip natin, ipag-pray natin sa Lord. Hingi tayo ng tawad sa Lord. Amen po? Okay? Kasi po, ang tunay na ligtas, talaga hong naghihingi po iyan ng tawad sa Lord. Nandoon po yung kanyang pagpapakumbaba sa Lord. Tama po? Nandoon, konsensyahin po siya ng Espiritu ng Diyos na ikaw mismo ay maghingi ng tawad sa Lord, iyak sa Lord, luluhod sa Lord. Yun po ang ginagawa ng tunay na mananampalataya, tunay na anak po ng Diyos. Kaya po sabi dito sa Acts chapter 3, no? Acts chapter 3, mga kapatid, verse 19, no? Acts chapter 3, verse 19, sabi po dito, "Repent ye therefore," tingnan niyo po sinabi na naman po ulit ni Pedro, "Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord." Kaya nga, mangagsisisi kayo at mangagbalik loob. Ang conversion na tinatawag o converted ay pagbabalik loob. Amen? Ng isang anak ng Diyos sa ating Panginoon upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Tingnan niyo po, mga kapatid, repent, mahalaga na tayo po'y magsisi sa Lord, no? Upang kung magkakayoy ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon.
Kasi po, ang kasalanan hadlang po yan. Whether you like it or not, ang kasalanan po na ating ginagawa, hadlang po yan sa mga blessings, sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Amen po? So malinaw po sinasabi ni Lord, upang mapawing kasalanan, upang magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan. Tingnan niyo po, mula sa harapan ng Diyos. Di po ba pagka nagkasala tayo sa Lord, no? Para bagang hindi ka kontento, para bagang nagkaroon ka ng tinatawag na parang kulang kung hindi mo hingi ng tawad sa Lord. Tama po? Kaya kailangan po tayo humingi ng tawad sa Panginoon. Bakit? Kasi po tayo ay nasa laman pa. Tama? Wala pong perfecto na tao, kahit pastor, nagkasala din yan. Amen po? Whether you like it or not, mga kapatid, ang tao nagkakasala po, walang banal. Isa lamang po ang banal, ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya nga po sinabi ni Lord na repent. Kasi kung may banal na, bakit itinuturo pa niyang repent? Tama? Okay? So hindi po mga kapatid, ang nagbabago ng buhay natin, ang nagbigay ng tuwid sa buhay po natin, ang ating Diyos. Hindi po ang ating sarili. Amen po? So malinaw po yan mga kapatid. Okay? At subalit, kahit man tayo ay nasa lamat na kasala, hindi uutos ni Lord na magkasala na tayo. Tama? Ang utos po ni Lord na gumawa tayo ng kabutihan, ang utos ni Lord, be holy because I am holy, sabi po ni Lord. Kasi ang nag-utos, banal, mga kapatid. Okay? So malinaw po yan. Kaya dapat nating gawin na tayo po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Yung tinatawag po na conversion. Conversion of the discipleship in the Lord's Church. Yun po ang nais po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Dito po tayo ay magbalik loob sa Lord. Kaya dito, basahin din po natin ang aklat po ng Matthew chapter 13. No? Meron din pong binanggit po dito ang ating Panginoon nung siya po ay nangangaral ng mga salita po ng ating Diyos Ama. No? Sabi po dito, mga kapatid, for these people's heart is waxed gross, and their ears are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes, tingnan niyo po and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Sino po ang magpapagaling sa ating puso? Si Lord. Sino po ang nagko-convert? Si Lord. Amen po? Si Lord po nagko-convert, hindi yung pastor. Ang pastor, ang gawain po niya to preach the gospel. Amen po? Hindi mo po pwedeng sabihin, puntahan ko sa para ma-convert. Hindi po. I-preach mo lang ang banal na kasulatan at bahala si Lord doon na magpalago ng kanyang mga salita. Amen po? Kaya ang sabi po ni Lord, sabi ni Pablo, si Apolos ang nagtanim, ako ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Tingnan niyo po, di ba may mga pananim na gusto mong lumago, pero hindi naman lumalago, naging bansot, walang bunga. Tama po? Kasi po, si Lord talaga ang siyang nagpapalago. Minsan naman, iwanan mo lang yan lumalago. Kasi si Lord po ang siyang nagpapalago. Hindi po tayo ang gawain natin, magdilig, magasik, mangaral, di po ba? Mangaral ang salita ng Diyos, mag-encourage ng mga anak ng Diyos, okay? Sabihin natin ang sinasabi ni Lord, ang katotohanan ang sinasabi ni Lord, mga kapatid, at yun po, ang Diyos ang bahala, ang siyang magpapalago. Kaya dito, malinaw po na sabi, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, sabi po ng ating Panginoon, at mahirap na makakarinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. Tingnan niyo po hindi naman po ito mga mga pipe, hindi naman po ito mga bulag. No? Ano pa po sabi ito? Baka sila'y makakakita ng kanilang mga mata at makakarinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking
pagalingin. Tingnan niyo po, si Lord pa rin ang siyang nagpapagaling dito. Tama po? Si Lord pa rin ang ibig sabihin ang siyang nagko-convert. Siya pa rin ang nagpapaunawa ng kanyang mga salita. Okay? Katulad po nito, binabahagi ko lang yung aral ng Diyos. Bahala na si Lord, magpaunawa po sa inyo. Amen po? Pag naunawaan po natin, ibiyaya ng Diyos. Amen po? Okay? Pagka hindi natin naunawaan, ipag-pray natin sa Lord. Na Lord, maunawaan ko nawa. Kasi tandaan niyo po natin, ang aral ang siya nagpapatibay sa atin. Amen? Ang aral ng Diyos, ang doktrina ng Diyos, ang siyang nagpapatibay sa atin. Hindi po ang mga bagay na material. Amen po? Once na maintindihan po natin ang totoong aral po ng Panginoon, mga kapatid, lalo-lalo na po ito ang doctrine of grace, mas sigit mo pang mahalin ang ating Panginoon. Bakit po? Sapagkat malinaw po, mga kapatid, na habang ikaw ay nag-aaral ng mga salita po ng Diyos, mas lalo mong iniibig ang Diyos. Totoo po ba yan? Amen. The more you study the Bible or the Word of God, the more you know our God. Amen po? So malinaw po yun, mga kapatid, na sa ating paglilingkod na ito, ay kailangan po tayo, kasama po tayo, na magbalik loob sa ating Panginoon. Matthew chapter 18 po. Ano pa pong sabi dito ng ating Panginoon? Matthew chapter 18, verse 3. No? Sabi po dito, and said, verily I say to you, except ye be converted and become a little children, ye shall not enter into the kingdom of God. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayong magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata. Ano po ba ang ugali ng maliit na bata? Di ba nagsasalita ng katotohanan? Tama po? Ang maliit na bata, hindi po yan magsinungaling. Di po ba? Pag sinabi mo anong ginawa niya, magsusumbong po yan. Kaya dapat ang ugali po natin, ugali na maging tapat at totoo sa harapan ng ating Panginoon. Yan naman ko ibig sabihin. Okay? Mga kapatid. Okay? So, hindi sinabi ni Lord na tayo dapat maging katulad sa bata na walang alam. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin ay malinaw po na sabi po ni Lord, kapag daw tayo magsipa ng balik sa Kanya, ay maging tulad sa maliliit na bata. Sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin po, ito po yung tinatawag po Kingdom of God at saka yung tinatawag po Kingdom of Heaven. Okay? So malinaw, hindi po ito sa eternal na pamumuhay. Hindi po ito eternal na kaligtasan. Kundi, pag sinabi pong tinatawag po na Kingdom of Heaven, ito po yun ang tinatawag din po na Kingdom of God. Dito po si church, mga kapatid. Okay? So, ang word na ito ng Kingdom of Heaven at saka Kingdom of God, interchangeable po ito sa banal na kasulatan. No, merong binanggit dito na Kingdom of Heaven, pero sa church tinutukoy. Okay? Sa temporal na buhay po natin, sa paglilingkod po sa Lord. Okay? So, malinaw po, kaya ano pa po sabi dito? Sa Psalms chapter 19, mga kapatid. Psalms chapter 19, verse 7. Okay? Psalms chapter 19, verse 7, sabi po dito, mga kapatid, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Tingnan niyo po, no? Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagsasauli o nagbabalik loob ng kaluluwa. Converting the soul. So, mahalaga ang ipangaral natin salita ng Diyos. Amen? Sapagkat sigurado yan, pagka ang pinapangaral mo lamang salita ng Diyos, hindi yung ating sarili, sigurado po yan, mga kapatid, na magkaroon po ng tinatawag po na pagbabago sa buhay po natin sa magitan po ng pagkilos ng Diyos sa buhay po natin. Amen po? Basta tayo po ay tapat, tunay at totoo na naglilingkod sa Panginoon. At tandaan po natin, hindi lahat na nakikinig ay nakakaunawa at nakakaintindi. Amen po? Maliban lamang siya, biyayaan po ng ating Panginoon. So malinaw po, kaya tayo noon,
ang buhay po natin, ibang sinasamba natin dati. Totoo po ba? Pero na-convert tayo ni Lord, dinala tayo ni Lord sa tama at sa katotohanan ng pagsamba. Tama po? Ano po ang ibig sabihin? Ito po ang sabi po ng ating kapatid na Pablo sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 9. Ano po sabi dito? Sabi po dito ni Pablo, for they themselves shew us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. So nandoon po yung conversion, doon po yung binago ni Lord, yung ating pananaw, binago po ni Lord yung ating pagsamba sa ating Panginoon. No? Lahat naman po tayo ay talaga hong pinanggalingan po natin yung nauna na reliyon po dito sa Pilipinas. Tama po? Okay? Lahat naman siguro po tayo, ganun mga kapatid. Pero salamat sa Lord, sapagkat tayo po ay kinonvert ni Lord, at tayo po ay nakasumpong ng katotohanan. Kaya sabi ni Lord dito, sapagkat sila rin ang mga balita tungkol sa amin, kung paano makapasok kami sa inyo, sabi po ni Pablo, at kung paanong nangagbalik loob kayo. Tingnan niyo po nangagbalik loob kayo sa Diyos mula sa mga Diyos-Diyosan upang mga lingkod sa Diyos na buhay at tunay. Dati, di ba? Sumasamba naman tayo dati sa Diyos-Diyosan. Pero, salamat sa Lord dahil tayo po ay nagbalik loob sa Diyos. Amen po? Tayo po ay kinilos ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. Sabi po ni Pablo, mula sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa Diyos na buhay at tunay. Okay? Kasi po ang Diyos-Diyosan, di naman po buhay at tunay po yan. Tama po? Kaya ito po yung sabi po ng ating Panginoon. Kaya po, merong utos si Lord na siya po ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Sabi po dito sa aklat po ng John, chapter 4, verse 23, okay? But the hour cometh, sabi ng ating Panginoon, Jesucristo, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. May hinahanap si Lord na mananamba. Sino yon? Ang mananamba na hinahanap ni Lord, yung sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Kaya verse 24, malinaw po, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos po ay Espiritu, mga kapatid. Okay? Kaya ang tunay daw na mananamba ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ibig sabihin, hindi lahat ng mga taong mananamba ay totoong mananamba. Amen? Hindi lahat na mananamba ay totoo ang kanilang sinasamba. Tama po? Sapagkat ang tunay na mananamba, sabi ni Lord, ay sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Malinaw po yan. Yun po ang hinahanap ni Lord sa atin. Okay? So, yun po ang tinatawag na conversion. Kaya tayo, hinangon ni Lord doon sa mga maling pagsamba, dinala tayo sa tama, totoo at tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Di po ba biyaya ng Diyos yun? Tama po? Yung nakasumpong tayo ng katotohanan, biyaya po ba yun ng Diyos? Amen po. Di po ba? Okay? At napakahalaga na totoo yung ating pagsamba. At ang ating sinasamba dapat totoo din, mga kapatid. Ito po yung gusto at nais po ng ating Panginoon. Now, number 2, yun po number 1, according to the Scriptures, salvation from untoward generation is by the grace of God. Yung pag-convert sa atin, biyaya po ng ating Panginoon. Now, number 2, according to the Scriptures, salvation from ignorance of the righteousness of God is by the grace of God. So maraming ignorante ngayon sa salita ng Diyos. Hindi nila alam. Tama?
Hindi nila alam ang katotohanan. Kaya salamat sa Lord, tayo iniligtas po ng ating Panginoon mula sa maling pagkakilala sa Kanya, mula sa maling aral, patungo po sa tamang aral po sa ating Panginoon. Kaya marami napapahamak. Okay? Hosea chapter 4 verse 6, ano sabi? My people are destroyed because of lack of knowledge. Alam niyo po ba, ang paglilingkod sa Lord, kailangan ma-educate tayo ng mga salita ng Diyos. Amen po? Hindi po pwede na makinig lang tayo, and yet, hindi natin naintindihan na nawa, hindi natin na-apply sa buhay po natin. Kapatid. Mahalaga po yung application. Mahalaga po yung education sa mga salita ng ating Panginoon. Mahalaga na tayo dapat ma-educate ng salita po ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat yun po ang gusto natin, Panginoon. Para ano? Para alin? Para hindi tayo mapahamak. Amen? Para hindi tayo maligaw. Tama po? Para hindi tayo madaya ng anumang mga reliyon sa mundo ito. Na wala ng ibang ginagawa. Kundi pera, pera, pera. Tama po? Wala na po ibang ginagawa. Kundi magpayaman. Okay? Magkaroon ng kapangyarihan at makilala sa buong mundo. Yun pong tinatawag na PMP, Power, Money, and Popularity. Kaya sila'y pumapasok sa mga politiko. Amen po? Kasi nandun po ang pera, nandun po yung power, nandun po yung popularity nila. Kilala sila. Tama po? Pero ang tunay at totoong lingkod ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan kilala ng mga tao, subalit kilala ng Diyos. Amen? Di bali nang wala tayong pera, basta tayo mayaman sa mga aral ng Diyos. Amen po? Ang aral ng Diyos, higit pa sa ginto't pera. Tandaan po natin. Ang katotohanan ng Panginoon natin na sumpungan, higit pa po yun sa anumang mga bagay sa mundo pong ito. Napakahalaga po na dapat po tayo ay hindi maging ignorante sa katwiran ng Diyos. The righteousness of God, mahalaga. Kaya ito pong ang pagka-ignorante po natin dati, salamat sa Lord dahil dinala tayo sa kanyang katwiran ngayon. Amen po? Kaya sabi niya dito sa, basahin po natin mga kapatid, ang aklat po ng Romans, okay? Romans po mga kapatid, Romans chapter 10, basahin po natin, okay? Verse 1, ano sabi po dito mga kapatid? Sabi po dito, brethren, my heart's desire, sabi po ni Pablo, and prayer to God for Israel is that they might be saved. Saan sila maligtas? Pinalangin sila ni Pablo para daw ang Israel, mga Israelita, na humiwalay na sa paglilingkod sa Diyos, sila po'y maligtas. Maligtas sila saan? Sa pagka-ignorante sa katwiran po ng ating Panginoon. Verse 2, anong sabi? For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge, sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos. Meron din pala silang malasakit sa Diyos, mga kapatid. Datapot hindi ayon sa pagkakilala. Ibig sabihin, naglilingkod din sila sa Lord, mga kapatid, pero hindi nila nakilala yung Diyos na tunay at totoo na kanilang pinaglilingkuran. Kaya sabi dito sa verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness. Marami po yan, mga kapatid. Okay? Ano po sabi? Have not submitted themselves unto the righteousness of God. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumikap na maitayo ang sariling kanila. Gusto nila kasi yung katwiran na masunod. Amen? Maraming tao po yan. Gusto nila katwiran na masunod. Pagsalita na ng Diyos, ayaw na nila. Ayaw na nila magpasakop sa katwiran ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ni Lord. Ito pala yung mga ignoranting tao walang alam sa mga salita po ng Diyos. At ang sabi pa po dito mga kapatid, malinaw po na sabi po dito, at sa pagsusumikap na may tayo ang sariling kanila, ay hindi sila
napasakop sa katwiran ng Diyos. Meron pong ganyan mga kapatid. Naglilingkod siya, pero ayaw magpasakop sa katwiran ng Diyos. Saan ba natin masumpungan katwiran ng Diyos? Di po ba sa kanyang mga salita? Amen po? Di po ba sa banal na kasulatan ang katwiran po ni Lord? Di po ba? So malinaw po, dapat magpasakop tayo sa katwiran ng ating Panginoon. Malinaw po yan. Okay? Para hindi tayo maging ignorante o para malaman natin yung mga salita, yung ang katwiran ng ating Panginoon, ang kalooban ng Diyos, ang nais ng Diyos sa buhay po natin. Kaya according to the scripture, salvation from ignorance of the righteousness of God is by the grace of God. Kaya biyaya ng Diyos na tayo po ay hindi naging ignorante sa salita ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi po tayo tinuruan ni Lord. Amen po? Kasi tayo hinango ng Diyos doon sa dati nating kalagayan at dinala tayo sa tama at totoong paglilingkod, lalong-lalo na sa tungkol sa tinatawag po na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam po ba, napaka-importante po yon? Kasi ang usapin po dito, kaluluwa. Amen po? Sa kaligtasang eternal, ang usapin po kaluluwa, hindi po pisikal. Amen? Okay? Kaya po dapat, alam po natin kung ano talaga ang totoong pagliligtas ng Diyos sa atin. Amen po? Ang pagliligtas ba ng Diyos sa atin, kasama ba ang tao? Diktahan ba tayo ng tao? Hindi po pwede yun, mga kapatid. Tama po? Wala sa Biblia na diktahan ka ng tao, itanggapin mo si Kristo para ka maligtas. No way. Walang binabanggit ang ating Panginoon. Okay? Sabi pa, gumawa ka na ng mabuti para ka maligtas. Wala pong sinasabi ni Lord. Kinontra pa nga ni Lord eh. Sabi ni Lord, not according to your works. No, basahin po natin dito mga kapatid. Ano sabi ni Lord? Sa mga nagsasabing iyan, mga minamahal. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 9, ano sabi po ni Lord? Who hath saved us and called us with an holy calling, not according to your works. O, tingnan niyo po. Hindi dahil sa ating mga gawa, kaya tayo naligtas. Paano tayo naligtas? But according to His own purpose and grace. Tingnan niyo po. Tayo pala naligtas dahil sa layunin at biyaya ng Panginoon. Hindi po layunin ng tao. Amen? Hindi biyaya ng tao, mga kapatid. Kundi layunin at biyaya ng Diyos, which was given us in Christ Jesus. Mga ibinigay tayo kay Kristo para tubusin. Kaya sabi dito, before the world began. O tingnan niyo po, before the world began. Kaya po, dapat alamin po natin ang tamang aral ng ating Panginoon, lalo-lalo na po yung tinatawag po na Doctrine of Grace. Doctrine of Grace, mahalaga po mga kapatid. Okay? Meron ba doktrina ng Diyos? Yes, meron doktrina ng Diyos. Tatlong doktrina nga. Actually, maraming doktrina sa Biblia. Pero dapat ang hawak-hawak natin, panindigan natin, doktrina lang ng Diyos. Sa Biblia, meron doktrina ng tao, meron doktrina ng diablo. Eh, saan tayo doon? Siyempre, doktrina ng Diyos yung ating panghawakan. Amen po? Kaya sabi dito, mga kapatid, ano ba pong sabi dito, mga minamahal? Dito sa aklat po ng Acts chapter 17, no? During the time kasi, meron ding ignorante sa pagsamba. No? Acts chapter 17. No? Tinuturo po ito ni Pablo sa verse 23. No? Sabi dito, mga kapatid, for as I passed by and beheld your devotions, I found an altar with this inscription, to the unknown God. Tingnan niyo po, may mga sumasamba pala na sinasamba nila ang hindi kilalang Diyos. Tingnan niyo po, whom therefore ye ignorantly worship, Him declare I unto you, sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba at hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita
ko. Di po ba, mga kapatid? Ang tunay na pagsamba, hindi po talaga yan kilala. Amen po? Sapagkat ang kilala ngayon, yung mga usong pagsamba ng mga tao. Tama po? Yung mga dating pagsamba na wala naman tinuturo yung ating Panginoon. Okay? Kaya po, mga kapatid, ang dapat nating sambahin, yung tunay at totoong pagsamba sa ating Panginoon. Yung pagsamba na ayon po sa Biblia, na ayon po na tinuturo ng ating Panginoon. Ito po, hindi nila nakikilala, mga kapatid. Sabi po ni Pablo, okay? Hindi nila nakikilala yung Diyos na ito. Hindi nakikilala ng karamihan yung tunay at totoong Diyos. So, ignorante po sila. Hindi nila alam yung tunay na Diyos. 1 Timothy, ano pa po? 1 Timothy, mga kapatid, 1 Timothy chapter 1, no? Chapter 1, verse 13. Ano sabi po dito? Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did it ignorantly in belief. Bagaman ang una ako ay naging mamungusong, sabi po ni Pablo, at manguusig. Si Pablo po, buhay niya dati, inuusig niya mga Kristiyano. Amen po? Okay? At isa po siya, kasama po siya sa pagpatay po kay Esteban na lingkod ng Diyos. Pinagbabato po nila. Kasi during the time, pagka ikaw ay lumabag sa batas ng gobyerno during the time, at saka sa kanilang reliyon, ano ang ginagawa? Pinagbabato nila yung mga tao. Okay, yun po ang punishment during the time. Kaya sabi ko dito, at mang-uusig, at mga aalipusta. Ganun po si Pablo. Ngayon may kinahabagan ako, sapagkat ay ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ignorante siya sa totoo at tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po niya ito nagawa. Amen po? So kung alam mo, hindi ka ignorante sa salita ng Diyos, at ikaw ay mayroong pananampalataya sa Lord dahil ito ang gusto ni Lord, sigurado, hindi ka makagawa ng mali sa harapan ng Panginoon. Amen? Kasi alam mo tama po? Alam mo ang aral ng Diyos. Di po ba? Alam mo yung aral ng Diyos. Na-educate ka doon sa aral ng Panginoon. Lumago ka doon, mga kapatid. No? Sa mga salita ng Diyos. Naging matured ka sa mga salita ng Diyos. Okay? At ang tunay na matured na Kristiyano, hindi po yan basta-basta nagagalit. Amen po? Hindi po yan basta-basta tatalikod sa gawain po ng Panginoon. Kasi nagmamatured ka na. Alam mo, naintindihan mo, naunawaan mo ang mga bagay-bagay kung bakit nangyari po sa loob ng church ang mga bagay na yun. Naintindihan mo, naunawaan mo ang aral ng Diyos. Naintindihan mo na ayaw ng Diyos na tayo po'y tumalikod sa Kanya. Amen po? Sapagkat once na tayo tumalikod, tayo po ang lugi. Amen? Hindi naman si Lord Okay? So malinaw po mga kapatid, na huwag tayo maging ignorante sa pananampalataya. Dapat alam po natin, sino bang ating sinampalatayanan? Di po ba? Ano bang aral natin na dapat natin sampalatayanan? Di po ba? Ano bang pamumuhay na dapat natin sampalatayanan? Yan po ang mga tinuturo ng Panginoon. Malinaw po yan mga kapatid. Okay? Acts chapter 17, verse 30. Ano pa po sabi ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo? Okay? Acts chapter 17, verse 30. Sabi po dito, at the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Tingnan niyo po. Dapat ngayon, ipinag-utos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Ang pagsisisi pala, utos ni Lord. Amen? Hindi utos ni pastor. Amen po? Para tayo magbalik loob
sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, binigyan pa sila ng pabor ni Lord. Nang sabi ni Lord, pinalipas pa ni Lord yung kanilang kahangalan, yung kanilang mga maling ginagawa, na ang gusto lamang ni Lord, mga kapatid, ang utos sa kanila, na sila po ay sisisi, balik loob sa Panginoon, mga minamahal. Kaya po, napakahalaga, mga minamahal, na tayo po, huwag maging walang alam sa tunay at totoong Diyos. Ano pa po? 1 Peter. Basahin po natin, mga kapatid. 1 Peter chapter 1. Okay? Verse 14, ano sabi? As obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal, na ayon sa inyong dating mga masamang pita, nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. No? Kaya tayo noon, gumagawa ng mga pita ng laman dahil wala pa po tayong alam. No? Ignorante tayo. Saan? Sa mga aral ng Diyos. Pero ngayon po ba, ignorante pa rin ba tayo? Hindi na. Dinala na tayo ni Lord. Tama? Sa tama at totoong paglilingkod sa Lord. Kinonvert na po tayo ni Lord. Na tayo nagbalik loob sa Panginoon. Isinurrender natin ang buhay natin sa Lord. Amen po? Nasurrender na ba natin buhay natin 100% sa Lord? Amen. Oh, dapat 100%. No, hindi dapat 50-50. Delikado pag 50-50, no? Agaw buhay. Oh, agaw buhay na yan. Tama po. Delikado po. Okay? Kailangan 100%, mga kapatid, ang ating paglilingkod po sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga po, ako'y natutuwa. Sabi ni nanay, pastor, ulan lang yan, wala yan. Totoo po. Di ba? Nakakahadlang bang ulan sa paglilingkod? Di ba ba? Pagka may gusto, may paraan. Tama ka, Brad, di ba? O, pagka ayaw ay may dahilan. dahilan. Tingnan mo, nasagot lahat ni Brad. Purihin po ang ating Panginoon. Ganun lang po yan, mga kapatid. No? Ganun lang po yan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po, anuman ang mga balakid o anuman ang nangyayari sa buhay po natin, tuloy po tayo sa paglilingkod sa Lord. Amen po? Dapat walang nakakahadlang, nakakaharang sa atin sa pagsamba, sa paglilingkod, sa patuloy natin na ginagawa para po sa ating Panginoon. Now, number 3. Yun po number 2, according to the scriptures, salvation from the ignorance of the righteousness of God is by the grace of God. Biyaya pa rin po yun ng Diyos. Na tayo po ay hindi na naging ignorante ngayon. Amen po? Na alam po natin ngayon yung aral po ng ating Panginoon Diyos na buhay. Okay? Kaya ako po ay magtira ng mga 30 minutes para po tayo ay magkaroon ng exam. Okay? Joke lang po. Sabi po dito sa number 3, mga kapatid. Number 3. According to the scriptures, salvation from the doctrines of men and devils is by the grace of God. Tingnan niyo po. Dati po, ang hawak nating dating aral, doktrina ng tao. Amen? Hawak natin dating doktrina ng diablo. Pero salamat sa Lord. Iniligtas tayo ni Lord doon, dinala tayo sa tama at totoong doktrina ng ating Panginoon. Meron po bang doktrina ang tao? Yes, basahin po natin, mga kapatid. Sa aklat po ng Matthew chapter 15, no? Verse 8 up to verse 9. Sabi po dito, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Sabi ni Lord, ang bayang ito, iginagalang ako sa kanilang mga labi. Ibig sabihin po, nagbabanggit din po sila ng salitang Diyos. Marami po yan, tama po? Halos lahat na tao, nagbabanggit din niya ng Diyos. Meron pa nga, no?
nagpo-post sa Facebook, yung Lord o God na nilalagay, small God. Kasi small lang sa kanilang Diyos eh. Sa atin, napakalaking Diyos. Tama po? Kaya pagka tayo nag-post sa Facebook, malaking G po yan. Amen? Kasi ang Diyos natin malaki. No? Ang Diyos natin, huwag natin i-underestimate. Amen? Ang Diyos natin napakalaki sa lahat ng malaki. Kaya ang sabi ko dito, mga kapatid, malinaw po. At ang sabi pa po dito, datapwat, no, iginagalang ako sa kanilang mga labi, datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Totoo po yan, mga kapatid. Okay? Ito po yung mga tao na Diyos din yung binabanggit, ngunit ang kanilang puso ayaw maglingkod sa Diyos. Amen? Ang kanilang puso, mga kapatid, malayo po sa aral ng Panginoon. Ayaw po nila magpasakop sa Diyos. Ano pong sabi dito sa verse 9? But in vain they do worship me, teaching for the doctrines, the commandments of men. Tingnan niyo po, datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit walang kabuluhan? Kasi hindi totoong Diyos ang kanilang sinasamba. Amen? Ang kanilang Diyos hanggang sa isip lang, hanggang sa salita lang, hanggang sa labi lang, mga kapatid. Bakit po? Kasi ang taglay nila na katuruan, ang taglay nila na doktrina ay kautusan ng mga tao. Tingnan niyo po. No, inyo po napapansin, mga kapatid. Wala naman talata sa Biblia. Sinabi lang ng isang leader na mataas, gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Totoo po yan. Pero anong sabi ng mga miyembro? Amen. 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 Wala naman talata sa Biblia. Tama po? Okay? Okay? So, malinaw po yung mga kapatid na merong katuruan o doktrina ang mga tao. Ito po yung mga sabi-sabi. Right? Ito po yung mga sabi-sabi na walang katibayan sa banal na kasulatan. Meron din po bang doktrina ang diablo, mga kapatid? Meron din. Ano pong doktrina ng diablo? 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ano sabi dito? Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Meron ba doktrina ng diablo? Meron. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu. Anong Espiritu ito? Espiritu ng Diyos. Na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisatalikod sa pananampalataya. Ibig sabihin po, na sa loob na po ng church, nanampalataya siya sa Panginoon, ang gagawin niya, tatalikuran po niya ang kanyang pananampalataya sa Lord. Anong kanyang gagawin? At mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat. O, tingnan niyo po, no? Maraming espiritong mapanghikayat. Dito kayo sa amin. No? May ano dito, may suporta dito. Dito kayo sa amin. Nako, may pamimigay dito ng mga pagkain. Diba? Hinihikayat nila, mga kapatid. Kaya marami ngayon nagsitalikod sa paglilingkod sa Lord. Dito kayo sa amin, bibigyan kayo ng trabaho. Bigyan kayo ng negosyo. Yun po ang binubungan. Amen po? Okay? Kaso lang problema, pagdating sa loob, kapatid, magbigay ka naman. Di ba? Yan ang problema. No, maganda sa labas, pagpasok mo sa loob, hindi na maganda. Parang bahay lang po yan. Maganda sa labas, titingnan mo, full furnished po siya, pero pagdating sa loob, pangit. Hindi mo ba? Okay? So, yun po ang karamihan ngayon, mga kapatid. Bakit nangyari po yun? Kasi po, malinaw sabi po ng ating Panginoon, na sa mga huling araw po, o panahon, ay magsisatalikod sa pananampalataya. At mga kikinig sa mga espiritu mapanghikayat. Kaya mahirap pong makinig sa mga espiritu mapanghikayat, mga kapatid. At sa mga aral ng demonyo, nakinig po siya roon. Ano ba? Ano po yung aral ng demonyo? Tinitwist niya ang katotohanan. Di ba? Hindi yan totoo na
Sa biyaya ka ng Diyos na ligtas, ang totoo niyan, sa paggawa mo. Eh, di ba tinitwist na? Tama po? Eh, hindi mo alam na tayo pala ay sa biyaya na ligtas. Eh, natangay ka. Kasi akala mo totoo. Okay? So, malinaw po yan. Nakikinig kasi siya sa Espiritu Mapanghikayat. Nakikinig siya, mga kapatid, sa aral ng demonyo. Ano po yun? Verse 2. Speaking lies. Nagsasalita siya ng kasinungalingan. And hypocrisy. Having their conscience seared with a hot iron. Tingnan niyo po. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan. O di po ba? Ang diablo talaga sinungaling po yon. Amen po? Kahit kailan, wala po siyang katotohanan po diyan. Kaya ano sabi ng ating Panginoon? Sa aklat po ng John, basahin po natin, chapter 8, verse 44. Okay? Sabi dito, you are of your father the devil, and the lust of your father he will do. He was murderer from the beginning, and abode not in the truth, because where is no truth in him? When he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar and the father of it. Tingnan niyo po. No? Sinabi ng Biblia na kayo'y sa inyong amang diablo. Kung merong ama, ang tanong, meron din po ba anak ang diablo? Yes, kaya nga binanggit ng ama. Kayo nasa amang diablo. Sabi po ng ating Panginoon. Sinong tinutukoy dito? Yung mga nagbato kaya sa ating Kristo. Pinangaralan sila ni Lord. Pero anong ginawa nila? Anong ginanti nila sa Lord? Binato nila ang ating Panginoon. Ayaw nilang maniwala sa Lord. Diba? Sabi nila, mas nauna sa inyo si aming amang Abraham. Bakit kami maniniwala sa inyo? Sabi po nila. Tingnan po, hindi sila niwala, Jesus Christ. Na yun ang Diyos, yun ang magliligtas. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya anong ginawa ng Panginoon nung siya binato, mga kapatid? Anong ginawa ni Lord? Lumis siya, umiwas siya. Mga minamahal. Kaya po, kung ang diablo ay ama, meron din po siyang anak na mga disipulo din po niya. Amen po? Na mga sumusunod din po sa kanya, mga minamahal. Kaya po, nakita ho natin ang doktrina ng mga tao at ang doktrina ng diablo. Ngayon, alamin naman natin ngayon ang doktrina ni Lord. Meron po ba doktrina si Lord? Amen. Ito po ang ating pahawakan. Amen po? Sapagkat ito pong katotohanan, doktrina ng Panginoon. Titus, basahin po natin mga kapatid. Titus chapter 2. Okay? Verse 10. Sabi po dito, not purloining, but shewing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Ibig sabihin, meron pong doktrina ang Panginoon. Huwag mangagdaya, kundi mangagpakita ng buong buting pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang doktrina o aral ng Diyos na ating tagapagligtas. Ibig sabihin, pag sinabi pong pabutihin natin, ay kailangan pagsikapan natin, tama? Kailangan gagawin natin ng mabuti yung doktrina ng Panginoon. Hindi natin dapat i-twist, tama? Kung anong sinasabi ni Lord, dapat doon tayo. Ano po bang doktrina ni Lord? Verse 10, anong sabi? For the grace of, verse 11, for the grace of God, okay? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, marinaw po, no? Sapagkat ang napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Sinong lahat? Ito po yung mga tinubos. Amen? Ito po yung mga hinilang ng Diyos before the foundation of the world. Okay? So malinaw po na nagdala ng kaligtasan ang biyaya ng Diyos. Ito po ang tunay na turo. Amen po? Amen. Okay? Ang kaligtasan ba natin sa biyaya ng Diyos? Amen.
Siya ang nagdala ng kaligtasan po sa atin. For the grace of God, sapagkat sa biyaya ng Diyos that bringeth salvation hath appeared to all men. Nagpakita sa lahat ng mga tao. Kasama po tayo ron. Yun po ang doktrina ng Diyos sa kaligtasan. Ano pang doktrina ng Diyos sa kaligtasan? Verse 12. Teaching us. Tingnan niyo po nagtuturo pala ito sa atin. Teaching us that denying ungodliness. Nagtuturo sa atin, mga kapatid, na tanggihan, layuan, ang mga makamundong ginagawa. Yung mga kalikuan. And worldly lust. Tingnan niyo po. Pati yung mga mahahalay na bagay sa mundo. Sabi ni Lord, tinuturuan tayo. Ito po, nakita ko natin yung practical living. Amen po? Yung practical living natin, Christian living natin, malinaw po, tinuro po ni Lord na tanggihan natin ang hindi pagkamakadiyos at ang mga kahalayan sa mundong ito. Okay? Hindi lamang yun. Ano pang turo ni Lord? We should live soberly. Dito tayo mamumuhay o manahan. Saan? Righteously and godly in this present world. Tingnan niyo po. Kaya dapat pala tayo mabuhay o mamuhay. Tayong may pagpipigil. Tingnan niyo po. At matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Yun po ang practical living na tinuturo po ng ating Panginoon. So, meron po bang pagkakaiba ang doktrina ng tao, doktrina ng dyablo, at saka doktrina ng Diyos? Meron po bang pagkakaiba? Yes, napakalaking pagkakaiba. Doktrina ng tao, sinusunod niya ang doktrina ng mga taong sabi-sabi. Ang doktrina naman ng dyablo ay pinapakinggan niya ang espiritu mapanghikayat. Okay? Pinakinggan niya ang doktrina ng dyablo na nagsisinungaling, na hipokrito. Mga kapatid, at ang doktrina naman ng Diyos, malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, nagtuturo sa atin, mga kapatid, okay, na ang kaligtasan, ang biyaya ng kaligtasan, o ang biyaya ng Diyos ay nagdala ng kaligtasan po sa atin. Yun po ang ating tayo, yun po ang ating pinanghawakan, at tinuruan tayo na tumalikod, umalis sa mga taong hindi makadiyos, at hindi lamang po yun sa mga makamundong ginagawa, at tayo po ay mamuhay ng may kabutihan sa Diyos, na may kabanalan sa mundo ito na atin pong ginagalawan. So malinaw po mga kapatid, na nakita ho natin yung tinatawag po na practical salvation ng ating Panginoon, na ito po sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tayo po ay ginawang mabuti ng Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po? Kaya tayo po ay gumagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, not because of yourself. Amen? That is because of the grace of God. Biyaya po ng Diyos ang siyang umiiral sa buhay po natin. Now, conclusion na po mga kapatid. Okay? Obeying God is the work of our temporal salvation. Ang pagsunod sa Panginoon, mga kapatid, malinaw po ito ay gawa ng ating kaligtasang temporal. Amen po? Kaya kailangan tayo sumunod sa Lord. Amen? Para tayo maligtas sa anumang mga mangyayari po dito sa lupa. Kaya, panghuli po, Philippians, mga kapatid, huling talata, no?
Kita niyo po, pati conclusion natin, may talata mga kapatid. Philippians chapter 2, verse 12. Sabi po dito, wherefore, ni Pablo, wherefore, my beloved, as you have always obeyed. Tingnan niyo po, lagi daw tayo sumunod. Not as in my presence only. Hindi dahil nandun si Pablo sa kanila. But now much more in my absence. Ibig sabihin, sumunod sila sa Diyos na kahit wala si Pablo o nandyan si Pablo sa kanila. Kaya sabi ho dito mga kapatid, work out your own salvation with fear and trembling. Itong kaligtasan ito, mga kapatid, gusto po ni Pablo na gawin nila ang kanyang kaligtasan. Work out your own salvation. Ganon din po tayo dapat gawin natin ang ating kaligtasan temporal. Amen po? Na kasama po ang ating Panginoon at kasama po yung kanyang mga salita. Tingnan niyo po verse 13. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Malinaw po. Sapagkat Diyos ang gumagawa. Tandaan po natin, sa ating conversion, sa ating pamumuhay, ang Diyos pa rin ang siyang gumagawa. Amen po? Kaya kailangan tayo lagi konektado sa Diyos sapagkat siya pa rin po ang gumagawa. Maging po ang ating temporal salvation dito sa lupa sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mabuti ba ang kalooban ng Diyos? Amen. Amen. Kaya po mga kapatid, lagi po tayo sumunod sa Diyos. Lagi po natin gawin ang gusto ng Panginoon. At the same time mga kapatid, ay malinaw po na si Lord ang siyang lahat gagawa sa atin, magpaunawa sa atin, at magbigay sa atin ng tinatawag po na wisdom, knowledge, understanding po sa kanyang mga salita. Nawa po ay pinagpala po tayo ng mga salita po ng Diyos at si Lord po ang siyang maitaas sa ating kalagitnaan. Kunin po ang Panginoon, tayong lahat po tumayo mga kapatid.